Panoorin muna natin ang video po. Naganap ito June 12 sa isang sa US. US press ang tawag doon? Press corps. Ano ba 'yan? Parang NPC dito. Tingnan natin, panoorin muna natin ito mga kapartner. Just so you know, I have a little bit of background in the Philippines. In 1986, I was deployed there as a platoon commander to reinforce the Subic garrison after the fall of the Marcos regime. There was concern about the new People's Army, so I have a warm spot in my heart for the Philippines. Let's build upon what Colonel Wilkerson had said earlier. The United States is incapable of fighting a sustained conflict against a peer-level force. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this, and yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is your friend. So too did the Ukrainian people, and they are dying by the hundreds of thousands. Friends don't let friends die in those quantities. The Ukrainians have been displaced by the tens of millions. Friends don't let friends have their cities destroyed in this manner. Friends don't let friends have families separated, have mothers and children destined to a life of refugee status in perpetual poverty. That's not how friends behave. America has never been the friend of the Ukrainians, and we are not the friends of the Filipinos. We don't like you. If we did like you, we wouldn't be doing this to you. We are using you. You are a tool, nothing but a tool, and when the tool ceases to be useful, we will discard you. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you to gain some sort of momentary leverage over the Chinese. We will fail. The Chinese will win, and you will be destroyed. End of story. It's high time the Filipino people pressure their government to start sitting down and engaging the Chinese government responsibly. China is not your enemy. China is your neighbor. China is your friend. China doesn't want war. And if you would engage China in diplomacy, and as we've all indicated here, America has long since lost the skill set necessary to carry out diplomacy, but the Filipinos, the Philippine people can reignite this, to relearn it, to use this skill to prevent a war. But if you continue to behave as colonial subjects, and I know that's a sore subject in the Philippines, because you were the colonial subjects of America. We still view you as our colonial subjects. We don't like you. We don't care about you. We just want to use you. Grow up. Grow up and act responsibly. Take control of your own future. America is not here to help you. America is here only to use you until there's nothing left, and then we will discard you on the trash heap of history. Ayan, inyo pong narinig at napanood si Scott Ritter, isang dating UN Weapons Inspector at US Marine Intelligence Officer, at nabanggit nga niya rin na nadistino rin siya minsan 1986 dito po sa Pilipinas. Naganap po itong press conference na ito, emergency press conference. The danger of nuclear war is real and must be stopped, last June 12. Araw po ng kalayaan yan sa National Press Club sa Washington, D.C. Ano ba ang nakikita mo rito, Sas, sa real talk na ito ng dating US Intel officer? Well, Admar, no? Wala naman at MG. Wala namang bago sa narinig ko dito dahil last year ko pa ito sinasabi. Hindi ba? So, alam mo yung mga nakakaalam kasi ng history, okay, ng pattern ng US foreign policy, at syempre yung pattern ng Philippine history, no, in relation with the United States. Kung ikaw ay talagang nag-aral nito, pinag-aralan mo talaga ang history, ito'y hindi na surprising. Hindi ba? Lalo na kung meron ka talagang alam sa international relations, no? Kasi meron dyan karamihan hindi
nagmamarunong-marunong lang, mga armchair analysts or yung mga bigla na nalilitaw-litaw kasi nga may mga may kaperahan kasi pag ano mo tong pro-US line, hindi ba? So, walang bago dito. Matagal ko na tong sinasabi. Ewan ko sa inyo, no, Admiral at MG, kung pina-follow nyo ko since 2016. Ito na yung sinasabi ko noon pa. Ano na ngayon? Anong petsa na? 2024. So, yung message siya ngayon hindi bago sa akin ito. Ang maganda lang dito is puti na yung nagsasabi at dati siyang US Marine Intelligence Officer at dating UN Weapons Inspector. Meron pa dyan, isa dapat sinama niyo yung isa yung dating senator at dating nag-work sa Pentagon, 'di ba? Meron din siya magandang sinabi, dapat sinama niyo rin 'yon. So, sila na yung nagsasabi na ni-real talk ang mga Pilipino na ganito ang mangyayari sa inyo katulad ng nangyari sa Ukraine. And napapanahon kasi kabibisita lang ni Zelensky sa Pilipinas. So, maganda tong sinasabi nila ngayon at na-real talk ng bonggang-bongga ang mga Pilipino. So, ang maganda ditong sinabi ni Mr. Ritter ay yung go back to diplomacy, relearn, no? Anong ibig sabihin ng relearn? Pag-aralan nyo uli ang diplomasya dahil hindi nyo ito matututunan sa Amerika dahil sinabi niya na ang Amerika long lost has a long lost skill ng diplomacy, which is very true. You know, tingnan mo tong Ukraine and Russia. You know what? Ang bansang Amerika, no, it has the most power resources in the world. It has, I think, one of the best highly skilled diplomats in the world. No? Lahat na. Pero bakit hindi nila ito na nakayanan ng kanilang mga diplomats ang ayusin ito at hindi na uwi sa gulo? Hindi ba? Nandiyan ang iyong resources, hindi mo ginamit ng tama. Yun lang ang ibig sabihin nun. Kasi walang dahilan ang Estados Unidos para hindi ma-resolve ang maraming conflict through diplomacy. Hindi ba? Ngayon, dito sa ating rehiyon, narinig ninyo ba ang bansang Amerika na ayusin na maging tulay bilang sa pagitan ng bansang China at ng Pilipinas para ang ating conflict diyan sa South China Sea ay magkaroon ng magandang compromise. Narinig niyo ba? Ginawa ba nila yan? Hindi. Kasi walang pera sa sa diplomacy, no? Wala diyan ang pera ng Amerika. Ang pera ng Amerika ay sa digmaan. Hindi ba? Yung mga nakikinig dito, tingnan ninyo kung ano ang nangyari sa stocks ng mga defense companies sa United States na magsimula yung Russian-Ukraine war, pati yung Israel and Palestine war. Tumataas at tumataas ang stocks nila. Yan ang kanilang kinikita. At malaki ang impluensya ng defense industry ng bansang Amerika sa kanilang mga politiko dahil yan ang number 1 campaign funder nila. No, malaki binibigay niyan tapos ang karamihan diyan ay pinapangakuan ng magandang posisyon sa defense industry pagkatapos ng kanilang term bilang congressman or senator or even pagkatapos nilang mag-retire bilang mga general or whatever. So, ganyan ang nangyayari dito. Okay? So, kung titingnan mo yung sinabi ni Mr. Ritter, pasok na pasok at tusok na tusok ito. Hindi ba? Wala na siyang kaabog-abog. Wala na siyang pagtatago. Sinabi na niya kung ano ang mangyayari. Ngayon, dahil ayaw naman makinig ng mga Pilipino sa mga katulad namin, baka naman dito pag puti na yung nagsabi at dating US Marine Intelligence Officer, tapos yung isa dyan, yung dating senator nga, Republican senator at dati rin siyang he's a retired colonel, ay siguro baka magising-gising na ang ating mga Pilipino at yugyugin nila ang gobyerno para bumalik sa diplomasya. Ngayon, kung hindi nila kaya,
at hindi nila kaya ang makipag-negotiate sa China, palitan nila yung mga diplomats na nakakaalam kung paano makipag-negotiate sa China. Hindi ba? Kasi ang isang bagay, pag ito ay nauuwi na sa brasuhan, ibig sabihin, your diplomats failed. That's as simple as that. Now, kung yung diplomats mo ay nag-fail, hindi mo dapat ito daanin. I-escalate into brasuhan or mag-hire or pagsalitain mo itong mga katulad ng ating kaibigang spokesperson ng Philippine Coast Guard na walang ibang ginawa kundi magbunga nga. Wala naman siyang alam sa international law, international diplomacy. I know his CV. He doesn't know anything about those things. Hindi ba? So dapat, kung sa tingin mo nag-fail yung diplomasya ng Pilipinas, hindi nag-work at na-escalate ito sa gulo, ang papalitan mo yung mga diplomats. You hire a more skillful and committed diplomats who will actually have a creative mind and intelligent demeanor and actually competent, okay, in international relations dynamics. Okay? Para magkaroon ng mas maayos. Ngayon, kung ayaw mo ng diplomasya, makikita yan sa iyong aksyon. Makikita yan sa pamamaraan ng iyong pakikipag-usap. May mga empirical basis yan. Kung ikaw talaga nagpupurso ng diplomasya, ilang beses ka nagpapadala ng mission. Halimbawa, doon sa China, para maayos yung gulo. Hindi ba? Kailangan mo ipapakita mo yun sa mga Pilipino kung talagang meron kang ginagawa para sa diplomasya. Pero kung wala, malamang ay sa wala, ay ibig sabihin ay wala kang alam. Or ayaw mo ng diplomasya. Ang gusto mo talaga ay gulo. Dahil nga ang pera, ay meron talagang pera sa gulo, no? May pera sa gera. Malaki ang pera sa gera. Tingnan nyo kung magkano natatanggap ng Ukraine. 'Di ba? Every magbibigay ng aid at karamihan diyan ay nakukurakot, and that is a fact. Isang malaking ngayong issue sa Ukraine ang pangungurakot ng perang pinapadala sa kanila ng iba't ibang bansa.